ang pagkayod ng basahan sa nagniningning na sahig na marmol ng mansyon ng mga Alcantara sa Forbes, part ay dapat sana'y isang gawaing walang iniisip, isang paraan upang lumipas ang mabagal na oras sa pusod ng gabi. Ngunit para kay Leah, bawat kuskos, bawat galaw ay isang pagpapahirap. Sa bawat pagkinang ng sahig, hindi ang sarili niyang pagod na mukha ang nakikita niya sa aninag, kundi ang multo ng isang munting anghel na kinitilang buhay bago pa man ito magsimula. Tanin na linggo na ang nakalipas mula nang ilibing niya si Elena, ang kanyang panganay. 4 na oras lang itong humina sa mundo. 4 na oras na puno ng pag-asa at bigla ang dinapos ang kalupitan ng tadhana. Sabi ng mga doktor sa pampublikong ospital, isa raw itong depekto sa puso na hindi naagapan. Ngunit para kay Lilia, ang paliwanag ay parang hangin. Ang tanging totoo ay ang bigat sa mga bisig na walang kayakap, ang katahimikan kung saan dapat sana'y mayroong iyak at ang gatas na patuloy na dumadaloy sa kanyang dibdib. Isang paalala ng buhay na dapat sana'y kanyang inaruga. Kaya narito siya, sa 18 na 24, naglilinis ng sahig sa bahay ng iba. 7 kilometro ang layo mula sa kanyang bayang tinubuan sa Samar. Kailangan niya ang pera, ang utang sa punerarya, ang renta sa maliit na kwartong inuupahan niya sa gilid ng Pasig, at ang perang ipinapadala niya sa kanyang inang may sakit. Bawat sentimo ay mahalaga. Bawat patak ng pawis ay para sa paglimot. Ngunit ang mansyon na ito, kasama ang 3 palapag nito, mga hardin na parang kinuha sa magasin, at mga mamahaling muebles, ay hindi alok ng limot. Sa halip, ito'y isang malaking paalala. Sa 2 palapag, sa pinakadulong silid, naroon ang nursery ng bagong silang na tagapagmana ng pamilya Alcantara. Isang silid na puno ng mga bagay na hindi niya kailanman maibibigay kay Elena. Hindi ko na kaya, Ricardo. Hindi ko na kaya. Ang sigaw, matinis at puno ng pagkasuklam, ay bumasag sa katahimikan ng 2:0 ng madaling araw. Galing ito sa master's bedroom. Napatigil si Lila sa pagpupunas. Ang kanyang katawan ay nanigas. Boses, iyon ni Senyora Patricia Alcantara. Kumalma ka, Patricia. Mahinahon lang. Igisingin mo ang buong bahay. Ang boses naman ni Senyor Ricardo Alcantara ay pagod, halos walang buhay. Tila ba sanay na sa mga ganitong eksena. Uminahon. 5 araw na, Ricardo. 5 araw nang hindi kumakain ng batang yan. 20 klase na ng formula ang sinubukan natin. Itinatapon niya lahat. Namamatay na siya at sasabihin mong huminahon ako. Paralisado si Lilia sa pasilyo. Alam niyang may problema sa sanggol. Sa 3 buwan niya, sa mansyon, nasaksihan na niya ang walang tigil na parada ng mga pinakamahuhusay na pediatrician, mga nutritionist, at kung sino pang espesyalista. Pero walang nangyari. Ang iyak ng munting si Enzo Alcantara ay lalo lang humihina. Sa bawat araw, may imbitasyon tayo sa balisin ngayong weekend. Galing sa mga Reyes. Alam mo ba kung gaano kaimportante yon para sa bagong proyekto? Pero kinailangan kong i-cancel. Kinailangan kong sabihin na may family emergency ako. Anong isasagot ko sa kanila? Na ayaw kumain ng anak ko, kaya nasisira ang buhay ko. Umahagulgol si Senyora Patricia, ngunit may kakaiba sa kanyang pag-iyak. Hindi ito iyak ng isang aalalang ina. Ito ay iyak ng isang taong naiinis, nasisiraan ng diskarte, puno ng hinanakit. Anak natin siya, Patricia.
Mariing sagot ni Senyor Ricardo. Anak mo, ang sagot ay parang latigo. Ikaw ang nagpumilit nito. Sinabi mo kailangan natin ng tagapagmana para sa Alcantara Holdings para ma-impress ang mga investor galing Singapore. Ideya mo to. Kala panindigan mo. Naramdaman ni Lilia na nasusuka siya. Paano nasasabi ng isang ina ang mga ganoong salita tungkol sa sarili niyang anak? Ibibigay niya ang lahat, kahit ano, maibalik lang si Elena sa kanyang mga bisig. Bigla, isang mahinang iyak ang narinig niya. Napakaliit, halos isang ungol na lang. Si Enzo. Ayan na naman siya, sigaw ni Patricia. Hindi ko na matihis, matutulog ako sa guest room. Bahala ka sa buhay mo. Isang malakas na pagbagsak ng pinto ang sumunod. Lumaba si Senyora Patricia. Nakasuot ng sadang roba at tsinelas na may tatak ng designer at dumaan sa tabi ni Lilia na parang hindi siya nakita. Antay si Lilia ng ilang minuto. Nagpatuloy ang iyak ng sanggol. Ngunit ito'y papahina ng papahina. Tila nauubusan na ng lakas, puno ng desperasyon. Ang tunog na yon ay parang punya na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Kilala niya ang iyak na yon. Iyon ng isang sanggol na gutom. Iyak ng isang sanggol na nangangailangan ng kanyang ina. Ngunit ang ina niya ay natutulog sa ibang silid. Iniwan siyang isa sa kanyang paghihirap. Ang sarili niyang dibdib ay nananakit. Puno ng gatas na walang mapaglaanan. Isang sumpa at biyaya, isang paalala ng kanyang kawalan. Sa sandaling iyon, gumawa si Lilia ng desisyon na babago sa lahat. Dahan siyang lumapit sa pinto ng master's bedroom. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kamay. Dahan siyang kumatok. Isang katok na halos hindi marinig. Senyor Ricardo, mahina niyang tawag. Pasensya na po sa abala. Kailangan niyo po ba ng tulong? Umukas ang pinto. Si Senyor Ricardo Alcantara, ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas, na ang mukha ay laging nasa pabalat ng mga business magazine, ay nakatayo sa harap niya na parang isang ordinaryong taong talunan. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ang buhok ay magulo. Ang mamahaling shirt ay lukot na lukot. Karda niya sa kanyang dibdibang munting si Enzo. Tinatapik ito sa paraang halatang hindi sanay. Ang sanggol. Napakaliit nito. Napakarupok. Ang balat nito ay may maputlang kulay na nakakabahala. Ang mga mata nito'y nakapikit, ngunit ang maliit na bibig ay bumubukas at nagsasara. Naghahanap ng kahit anong makakapitan. Lilia, nabasag ang boses ni Senyor Ricardo. Hindi ko na alam ang gagawin. Ayaw niyang kumain. Ayaw niya sa lahat. Sabi ng doktor, kung hindi siya makakain, agad hindi niya natapos ang sasabihin. Ang lalaking kayang magpatakbo ng bilyong peso sa isang pirma lang, ay guguho na sa kawalan ng asa na mailigtas ang sarili niyang anak. Tumingin si Lilia sa sanggol at pagkatapos ay sa lalaki. Nakita niya ang dalawang nilalang na nasa dulo na ng kanilang asa. Senyor, maaari po ba akong sumubok ng isang bagay? Inilahad ni Lilia ang kanyang mga braso. Isang kilos na galing sa kaibuturan ang kanyang pagiging ina. Isang kilos na hindi niya pinag-isipan. Nagulat si Senyor Ricardo. Tinitigan niya si Lilia, ang simpleng katulong, ang babaeng tagalinis ng sahig,
na parang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Ngunit nanaig ang kanyang desperasyon. Walang salitang namutawi. Mainat niyang inilipat ang sanggol sa mga bisig ni Lilia. Sa sandaling mahawakan ni Lilia si Enzo, isang kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang koneksyon, isang pakiramdam na hindi niya naramdaman mula noong mawala si Elena. Himala, tumigil sa pag-iyak ang sanggol. Idinilat nito ang madidilim na mga mata at tumingin kay Lilia na parabang kinikilala siya, na parabang alam nitong naiintindihan ni Lilia ang kanyang gutong, ang kanyang sakit, ang kanyang pangangailangan. Pumagsak ang luha mula sa mga mata ni Lilia, ngunit hindi niya ito pinansin. Senyor Ricardo, nagsimula siyang magpaliwanag, nanginginig ang boses. 6 na linggo na po ang nakalipas ng anak po ako, pero namatay din po siya agad. Ang sakit ng pag-alala ay sariwa pa rin, parang kahapon lang nangyari. Ang katawan ko po nagpo-produce pa rin ng gatas. Kung papayag po kayo, kung wala na pong ibang paraan ng mga doktor, maaari ko po bang subukang pasusuhin siya? Kahit ngayong gabi lang po, para lang magkalaman ng tiyan niya. Napatulala si Senyor Ricardo. Libong salita at aalinlangan ang tiyak na tumatakbo sa isip niya. Ang protokol, ang agwat sa lipunan, ang sasabihin ni Patricia ang iisipin ng buong alta sosyedad. Ngunit pagkatapos, tumingin siya sa kanyang anak. Ang sanggol na 5 araw nang aagaw, buhay. Ang sanggol na hindi kayang iligtas ng pinakamahuhusay na mga doktor sa bansa at sa mga bisig ni Lilia. Ang sanggol na yon ay tahimik, nakatingin, naghihintay. Tulungan mo ako, halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay basag sa emosyon. Pakiusap. Tulungan mo ang anak ko. Tumango si Lilia. Ang kanyang puso ay naghahalo sa takot at sa isang kakaibang pag-asa. Dala ang munting si Enzo. Dahan siyang naglakad patungo sa malambot na sofa sa sulok ng silid. Umupo siya at sa bawat galaw niya, ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanya ni Senyor Ricardo. Mga matang puno ng aalinlangan, ngunit mas matindi ang dispasyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaayos niya ang kwelyo ng kanyang aso na uniforme. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng aalinlangan. Ama ba ito? Isang hamak na katulong, gagamitin ang sariling katawan upang bigyang buhay ang anak ng kanyang amo? Ngunit nang tumingin siya sa mukha ng sanggol, sa manipis nitong mga labi na naghahanap sa mahinang pintig ng buhay sa kanyang mga bisig, nawala ang lahat ng kanyang takot. Mainat niyang inilapit ang maliit na si Enzo sa kanyang dibdib. Ang sumunod na nangyari ay isang milagro. Kaagad na kumapit ang sanggol, may lakas na hindi mo aakalan sa kanyang munting katawan na ilang araw nang nanghihina. Nagsimula itong sumuso, desperado, na parabang ang buhay niya ay nakasalalay dito. At totoo nga, ang bawat paghigop ay isang tagumpay. Bawat paglunok ay isang awit ng buhay. Napinghap si Lilia. Isang mainit na kuryente ang dumaloy mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang buong katawan. Ang malaking butas na iniwan ni Elena ay nagsimulang mapunuan, hindi ng kapalit, kundi ng isang bagong layunin. Hindi siya si Elena at hindi mapapalitan ng kanyang anak. Ngunit sa sandaling iyon, habang hawak ang sanggol na ito na kailangan siya tulad ng pagkakailangan niyang magbigay, buhay, naramdaman ni Lilia na marahil sa paraang ito, pareho nilang sinasalba ang isa't isa. Sa kabilang banda ng silid, bumagsak si Senyor Ricardo,
sa isang sirya. Tinakpan ang kanyang mukha ng 2 palad. At doon, ang makapangyarihang CEO ng Alcantara Holdings, ang lalaking kinatatakutan sa business world, ay humagulgol na parang isang bata. Umiyak siya dahil sa wakas may lunas. Umiyak siya dahil sa pasasalamat. Umiyak siya dahil sa lahat ng emosyong hindi niya alam kung paano ito proseso. Isang babaeng halos hindi niya kilala ang nagligtas sa kanyang anak sa paraang hindi nagawa ng yaman o kapangyarihan niya. 20 minuto kumain si Enzo. Nang sa wakas ay bumitaw ito, ang kanyang mga labi ay basa pa sa gatas at isang ekspresyon ng ganap na kapayapaan ang mababakas sa kanyang maliit na mukha. Tumagsak ito sa isang mahimbing na tulog sa mga bisig ni Lilia, humihina ng malalim at payapa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 araw, ang sanggol na tagapagmana ay busog at kontento. Ang katahimikan sa silid ay halos saglado. Ani ng mahinang paghikbi na lamang ni Ricardo at ang payapang paghina ni Enzo ang maririnig. Pinanood ni Lilia ang natutulog na sanggol. Hinaplos ang malambot nitong duho. Isang luha ng pasasalamat ng tumulo mula sa kanyang mata. Salamat sa Diyos, buhay siya. Inabukasan, ang sinag ng umaga, ang unang gumising kay Patricia sa guest room. Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 linggo, nakatulog siya ng 6 na oras na diretsyo. Walang iyak ng sanggol. Walang tawag mula sa mga doktor. Walang nakakasukang pakiramdam na siya ay pinapanood at hinuhusgahan bilang isang walang kwentang ina. Umarap siya sa salamin. Ang kanyang mukha ay walang gusot. Ang kanyang blonde na buhok ay perpektong unat. Napanatili niya ang kanyang figura. Sa labas, siya pa rin ang perpektong asawa, ang perpektong sosyalera. Ngunit sa loob, mayroon ng nababasad. Suot ang kanyang cashmere na roba, naglakad siya pabalik sa master's bedroom. Inaasahan niyang makikita ang dati. Si Ricardo na mukhang zombie, ang sanggol na umiiyak, ang pangkalahatang kaguluhan. Ngunit ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang silid ay tahimik. Si Ricardo ay natutulog sa isang armchair malapit sa bintana, may kumot sa kanyang mga binti. At doon, sa mamahaling rocking chair na nagkakahalaga ng taan-kaang libo, nakaupo si Lilia, ang katulong, at mahimbing na natutulog din, yakap si Enzo sa kanyang dibdib. Ang sanggol ay payapa. Ang mga pisngi nito ay mula, at ang paghinga ay malalim at regular. Anong kalapas ka nga nito? Ang boses ni Patricia ay parang latigo na humampas sa katahimikan. Nagising si Ricardo na nagulat. Napamulat naman ng mata si Lilia at ang unang reaksyon niya ay higpitan ng yakap si Enzo. Isang kilos ng pagprotekta. Patricia, magpapaliwanag ako. Mabilis na tumayo si Ricardo. Halatang aala. Magpapaliwanag ng ano? Bakit nasa loob ng kwarto natin ang babaeng to? Bakit hawak niya ang anak ko? Sumugod si Patricia. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyong. Ang mukha ay nababalutan ng galit. Mamamatay na ang bata kagabi. Patricia, 5 araw siyang hindi kumakain. Walang gumana sa mga formula. Si Lilianag, alok siya ng tulong. Anong klaseng tulong? Tiningnan ni Patricia si Lilia mula ulo hanggang paa na may sukdulang pandidiri. At doon niya napansin ang uniforme ni Lilia na bahagyang nakabukas, ang maliliit na mansa ng tuyong gatas sa tela. At naintindihan niya.
Isang matinis na tawa, puno ng hindi makapaniwalang galit, ang kumawala sa kanya. Hindi, huwag mong sabihin sa akin pinayagan mo ang katulong na to na pasusuhin ang anak natin. Nababaliw ka na ba, Ricardo? Iniligtas niya ang buhay ni Enzo. Hindi mo ba naiintindihan? Sigaw, pabalik ni Ricardo. Sabi ng mga doktor, kailangan na siyang i-ospital at suruhan. Maaari siyang magkaroon ng permanenteng pinsala sa utak. Siya lang ang nakatulong. Sana dinala mo na lang sa ospital. Pero hindi ito, lalong tumaas ang boses ni Patricia. May ideya ka ba sa kahihiyang idudulot nito? Kapag nalaman nito ng mga magulang ko, ng mga investor, ang mga kaibigan natin, magiging isang malaking iskandalo ito. Dahang tumayo si Lilia, si Enzo, ay gigising ng, ngunit tahimik pa rin sa kanyang mga bisig. Ang kanyang boses, bagamat nanginginig, ay may dignidad. Senyora Patricia, gusto ko lang po talagang tumulong. Gutom po ang bata. Namatayan po ako ng anak kamakailan lang at may gatas pa po ako. Hindi ko po intensyon na saktan kayo o magdulot ng gulo. Gusto ko lang pong mabuhay ang anak ninyo. Tinitigan siya ni Patricia na parabang isa siyang basura. Ang anak mo, napaka-convenient naman. At sino ang makapagsisiguro sa akin na wala kang sakit? Na walang droga sa sistema mo o alak? Wala kaming alam sa iyo, sa buhay mo, sa mga kagaya ninyo. Tama na, Patricia. Humarang si Ricardo sa pagitan ng dalawang babae. Ang kanyang muka ay galit na galit. Tumaan si Lilia sa lahat ng medical exam nang kunin natin siya. Malusog siya. At dahil sa kanya, ang anak natin ay buhay at sa unang pagkakataon, busog na busog. Parabang kinukumpirma ang sinabi ng ama. Inat si Enzo sa mga bisig ni Lilia at gumawa ng isang maliit na tunog ng kasiyahan. Iba ang itsura niya sa maputla at nanghihinang sanggol kagabi. Napanganga si Patricia. Ayaw niyang aminin, pero tama si Ricardo. Ang sanggol ay mukhang mas malusog, masigla. Sige, sabi niya sa wakas, ang boses ay malamig na parang yelo. Pero tapos na to ngayon. Tatawagan ko si Dr. Gomez, ang pinakamahusay na pediatrician sa Looks. Kung may makakahanap ng formulang gagana, siya yon. Hindi natin kailangan ng alternatibong serbisyo ng katulong. Umami. Isang maliit na boses ang narinig mula sa pintuan. Si Dia, ang 7 taong gulang na anak ni Ricardo sa unang asawa. Ang kanyang madilim na mga mata, kapareho ng kay Ricardo, ay puno ng pagtataka. Bakit po kayo nagsisigawan? Nagising tuloy si Bibi Enzo. Pumalik ka sa kwarto mo, Bea, matigas na utos ni Patricia. Hindi niya kailanman naging malapit ng bata, isang buhay na paalala na hindi siya ang unang asawa. Pero gusto ko pong makita si little brother. Sabi ni Daddy, may sakit siya. Nilapitan ni Ricardo ang anak at niyakap. Magaling na siya, princess. Mas magaling na. Tinulungan siya ni Ate Lelia. Tumingin si Bea kay Lilia. Ang mga mata nito ay tila nakakakita ng higit pa sa dapat makita ng isang bata. Pinagaling mo po ang kapatid ko. Tumangmo si Lilia na may malungkot na ngiti. Pinakain ko lang siya. Ikin niya. Tulad po ng ginagawa ng mga mami, sabi ni Bea, nang may buong inosensya. At pagkatapos, lumingon siya kay Patricia. Mami, bakit tayo mong pakainin si Bibi Enzo? Si Ate Lila lang ang nagmamahal
sa kanya. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Naniga si Patricia. Ang kanyang mukha ay namula sa pinaghalong hiya at galit. Si Ricardo ay hindi makapagsalita. Si Lilia ay napayuko. Ang tanong ng isang bata, sa kanyang kadalisayan, ay tumagos na parang isang kutsilyo. Inilalantad ang isang katotohanang walang sinuman sa kanila ang gustong harapin. Ang tanong ni Bea ay naiwang nakabitin sa hangin. Isang bombang sumabog nang walang ingay. Si Patricia, na sanay kontrolin ang lahat ng usapan, ay natigilan. Hindi niya kayang sigawan ang isang bata sa harap ni Ricardo, lalo na sa harap ng katulong na kinasusuklaman niya. Sa halip, ginamit niya ang tanging sandata na alam niya, ang kanyang kapangyarihan at yaman. Ricardo, dalhin mo si Bea sa kanyang silid. Utos niya, ang boses ay malamig at kontrolado, na parabang walang narinig. Pinalingan niya si Lilia. At ikaw, anya, may diin sa bawat salita, ibigay mo sa akin ang bata, at bumalik ka sa paglilinis. Tapos na ang pagpapanggap mo bilang ina. Ngunit bago pa man makakilos si Lilia, umakbang si Ricardo. Hayaan mo na siya, Patricia. Nakikita mo namang payapa ang bata sa kanya. Mahinahon niyang hinawakan sa balikat si Bea. Princess, halika, pumain ka na ng almusal. Si Ate Lelia na muna ang bahala kay Enzo. Nagpumiglas si Patricia. Hindi ako papayag na ang maruming gatas ng babaeng niya nang papasok sa katawan ng anak ko. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa ng roba at mabilis na nag-dial. Hello, Dr. Gomes. Patricia Alcantara. Oh, asawa ni Ricardo. Kailangan kita dito sa bahay. Ngayon din, it's an emergency. Walang hintay ng sagot. Ibinaba niya ang telepono. Darating ng pinakamahusay na pediatrician sa bansa. Siya ang magsasabi sa iyo, Ricardo, na mali ang ginawa mo. Habang naghihintay, ang tensyon sa silid ay halos nahihiwa ng kutsilyo. Si Lilia ay nanatiling nakatayo sa isang sulok. Yakap si Enzo na tila isang kalasag laban sa mga masasakit na salita ni Patricia. Ang sanggol na walang kamalay, malay sa kaguluhan, ay mahimbing na natutulog. Paminsan ay gumingiti sa kanyang panagin. Ang bawat ngiti ay parang karayom na tumutusok sa pagkataon ni Patricia. Tumating si Dr. Gomez, isang matandang doktor na may galang na presensya. Hindi siya natinag sa maranyang bahay o sa galit ng mukha ni Patricia. Profesional siyang lumapit sa sanggol. Magandang umaga, bati niya. Ano ang emergency? Doktor, ang anak ko. 5 araw siyang hindi kumain ng formula. Simula ni Patricia, ang boses ay puno ng drama. Kagabi, sa desperasyon ng asawa ko, pinayagan niyang pasusuhin siya ng aming katulong. Halos hindi niya masabi ang mga salita sa sobrang pandidiri. Inaasahan ni Patricia ang gulat o pagkondena mula sa doktor. Ngunit sa halip, tiningnan ni Dr. Gomez si Lilia at ang sanggol ng may profesional na interes. Kinuha niya ang kanyang stethoscope at maingat na sinuri si Enzo. Tiningnan niya ang kulay ng balat, ang mga mata, at ang paghinga. Pagkatapos ng ilang minuto, ngumiti siya. Remarkable, sabi ng doktor. Ang vital signs niya ay perpekto. Mukhang nakabawi siya ng gusto. Ano man ang ipinainom ninyo sa kanya kagabi, iyon ang nagligtas sa kanya. Kataspon ng ina, mahinang sabi ni Lilia. Tumingin sa kanya si Dr. Gomez nang may paghanga. Kung gayon, iyon ang pinakamahusay na gamot.
Mula sa medikal na pananaw, Senyor Alcantara, paling niya kay Patricia, ang datas ng ina, ang pinakamasustansyang pagkain para sa isang sanggol. Walang formula, gaano man kamahal, ang makakapantay sa mga antibolis na't sustansya nito. Ang payo ko ay ipagpatuloy ninyo kung ano ang gumagana. Ang kalusugan ng bata, ang pinakamahalaga. Ang mukha ni Patricia ay numutil. Ang kanyang huling asa, ang awtoridad ng agham at katayuan ay gumuho. Ang doktor na binabayaran niya ng malaki ay kinampihan pa ang katulong. Para sa kanya, ito ang sukdulang kahihiyan. Salamat, Doc, sabi ni Ricardo, halatang gumaan ang loob. Hinatid niya ang doktor sa pinto. Naiwan silang tatlo sa silid. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa kanina. Sa labas ng pinto, sa pasilyo, nakatayo si Consuelo, ang matandang mayordoma, 20 taon nang magsisilbi sa mga Alcantara. Narinig niya ang lahat. Nakita niya kung paano tratuhin ni Patricia si Lilila, isang babaeng walang ginawa, kundi magmalasakit. Naramdaman niya ang sakit para sa munting si Enzo. Ang pagmamahal ni Consuelo ay na kay Ricardo at sa yumaong unang asawa nito at lalo na kay Bea. Ngunit ang pagraton ni Patricia sa pamilya ay matagal na niyang kinikinkin. Pumasok siya sa kusina, ang puso niya ay mabigat. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tinawagan ang kanyang pamangkin, isang batang reporter sa isang sikat na online news portal. Hello, tita. Napatawag ka? Sesa, anak, nabasag ang boses ni Consuelo. Hindi ko na kaya ang mga nangyayari dito sa mansyon. Kawawa ang bata at ang kawawang babae na nagligtas sa kanya. Sa kabilang linya, narinig ni Jessa ang potensyal na kwento. Anong nangyayari, tita? Sabihin niyo sa akin. Aalangan man, ikinuwento ni Consuelo ang lahat. Ang pagtanggi ni Patricia, ang pagligtas ni Lilia, ang pagmamaltrato. Hindi niya alam na ang bawat salita niya ay nagiging gatong sa isang malaking sunog. 3:00 ng hapon. Si Ricardo ay nasa kanyang home office, sinusubukang ayusin ang isang deal sa telepono. Nang biglang vibrate ang kanyang personal phone. Isang tawag mula sa kanyang assistant. Sir Ricardo, may problema po tayo. Malaking problema, sabi ng boses sa kabilang linya, halatang natataranta. What is it, Mark? Sir, tingnan niyo po ang pinag-gossip. Come. Trending po tayo. Pinuksan ni Ricardo ang website sa kanyang laptop, at doon sa pinakaitaas ng page, bumungad sa kanya ang isang headline na tila isang sampal sa mukha. Yaya, naging ina ng heriderong Alcantara dahil ayaw magpasuso ng asawang sosyalra. Sa ilalim ng headline, isang larawan. Isang malabong litrato na halatang kinunan mula sa malayo, gamit ang isang telephoto lens. Nakaupo si Lilia sa rocking chair sa tabi ng bintana ng master's bedroom, yakap si Enzo. Hindi malinaw ang pagpapasuso, ngunit ang posisyon at ang konteksto ay hindi mahikakaila. Ang imahe ay malungkot at maganda sa parehong pagkakataon, isang ina at anak sa gitna ng isang maranyang kulon. Naramdaman ni Ricardo na umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Paano? Sino? Ang kanyang mga mata ay dumapo sa libong komento sa ilalim ng artikulo. Grabe ang sarap ng buhay, pero ayaw alagaan ng anak. Payani si Ate Yaya. Sana siya na lang ang nanay. Baka naman may sakit si Mrs.
Huwag munang humusga. Walang sakit yan. Kaartehan lang yan ng mga mayayaman. Ang kanyang pamilya, ang kanyang pangalan, ay ginawang isang sirko para pagpiestahan ng buong bayan. Ang kanyang pribadong impyerno ay naging pampublikong libangan. Tumayo siya, ang kanyang panga ay naninigas sa galit. Hindi ito galit na sumisigaw. Ito ang tahimik at mapanganib na uri ng galit. Tiningnan niya ang larawan ni Lilia, isang inosenteng babae na nadamay sa gulo ng kanyang pamilya, ngayon ay nakalantad sa buong mundo. Alam niyang hindi lang ito basta tsismis. Ito ang simula ng isang bagyo na sisira sa lahat ng kanilang itinayo, at sila, lalo na si Lilia, ay nasa mismong gitna nito. Ang artikulo ay kumalat na parang apoy sa social media. Sa loob lamang ng ilang oras, ang hashtag #mayayamong ay naging numero 1 sa Twitter sa Pilipinas. Ang pangalan ng mga Alcantara, na dati simbolo ng kapangyarihan at respeto, ay naging katatawanan. Umaba si Ricardo mula sa kanyang opisina. Bawat akbang ay mabigat. Nakita niya si Patricia sa sala. Kausap ang kanyang ina sa telepono. Ang mukha ay putla sa galit. "Mami, I swear it's not what it looks like. Gawa lang yan ng mga taong inggit sa atin." Sigaw niya sa telepono, ngunit halatang hindi siya pinaniniwalaan. "Yes, the girl is here." "No, she's not a baby, sweet nurse. She's just a maid. A stupid, opportunistic maid." Pagkababa ng telepono, umarap siya kay Ricardo. Ang mga matay aapoy. "Nakita mo na ba? Nakita mo na ba ang ginawa ng babaeng yan sa pamilya natin? Sinira niya tayo." "Siya ba?" malamig na tanong ni Ricardo. "O tayo ang sumira sa sarili natin, Patricia?" Hindi nakasagot si Patricia. Bago pa man sila makapag-usap, pumasok si Consuelo. May dalang isang bandehado ng merienda. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkakasala. Diretsyong tiningnan ni Ricardo ang matandang mayordoma. Hindi na niya kailangan pang magtanong. Ang mga mata ni Consuelo ang nagsabi ng lahat. "Consuelo," sabi ni Ricardo. Ang boses niya ay halong bigat at pagkadismaya. 20 taon kang pinagkatiwalaan ng pamilya ko." Nagsimulang umiyak si Consuelo. "Senyorito Ricardo, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Naawa lang po ako sa bata. Sa ginagawa ni Senora tama na," utol ni Patricia. "Huwag mong isisi sa akin ang kataksilan mo, Yurifarag. Lumayas ka sa bahay na ito. Ngayon din, Patricia, maghinay-hinay ka," awat ni Ricardo. "Hindi, kung hindi siya aalis, ako ang aalis," pagbabanta ni Patricia. Napapikit si Ricardo. Tumingin siya kay Consuelo ng may lungkot. "Consuelo, pasensya na. Kailangan mo ng ulis. Ibibigay namin ang 3 buwang sahod mo at isang recommendation letter. Pero hindi ka na pwedeng manatili dito." Tumango si Consuelo habang humahagulgol at dahang umalis. Ang alis niya ay parang alis ng huling piraso ng katapatan sa mansyon. Pagkaalis ng mayordoma, hinarap ni Patricia si Ricardo. At ang babae niyan, sabi niya, sabay turo sa direksyon ng hagdanan kung saan naroon ang silid ni Lilia. Kailangan na rin niyang umalis. "Hindi," mariing sabi ni Ricardo. Siya ang iisang dahilan kung bakit malusog si Enzo. Mananatili siya. "Kung ganoon, ako ang aalis," sigaw ni Patricia. Kinuha niya ang kanyang hermes na bag. "Pupunta ako sa Tagaytay, sa bahay nila Mommy.
Hindi ko kayang manatili dito kasama ang kahihiyang dinala ninyo. Tapag, handa ka ng palayasin ang babaeng yan at ayusin ang gulong ito. Saka mo ako tawagan. At tulad ng isang buhawi, umalis siya. Iniwan si Ricardo sa katahimikan ng malaking sala. Gabi na. Ang mansyon ay nakabibinging tahimik. Si Bea ay maagang natulog. Si Enzo naman, pagkatapos uminom ng gatas mula kay Lilia, ay payabang natutulog sa kanyang kuna. Naabutan ni Ricardo si Lilia sa nursery. Tahimik na nakaupo sa rocking chair, pinapanood ang sanggol. Ang liwanag mula sa isang maliit na lamp, ang tanging ilaw sa silid. Pasensya ka na sa lahat ng nangyari kanina, mahinang sabi ni Ricardo. Sumasandal sa hamba ng pinto. Nagulat si Lilia. Ayos lang po, senyor. Naiintindihan ko po. Huwag mo na akong tawaging senyor. Ricardo, na lang. Pagkatapos ang lahat ng ginawa mo, hindi ka na lang basta empleyado dito. Lumapit si Ricardo at umupo sa isang silya malapit sa kuna. Hindi mo ito kasalanan, Lilia. Alam ko yon. Kung mayroon mang dapat sisihin, kami yun ni Patricia. Tumingin si Lilia sa natutulog na sanggol. Ang mahalaga po, malusog si Enzo. Nagkaroon ng sandaling katahimikan, isang komportableng katahimikan. Sa unang pagkakataon, uusap sila hindi bilang amo at katulong, kundi bilang dalawang taong nagmamalasakit sa iisang bata. Mabalik din si Patricia, sabi ni Ricardo, na parang kinukumbinsi ang sarili. Magadalit lang yon, pero babalik din. Hindi sumagot si Lilia. Ngunit sa kanyang puso, mayroon siyang pagdududa. Biglang tumunog ang intercom sa pinto ang mansyon. Nagkatinginan sila ni Ricardo. Sino ang bibisita ng ganoong oras ng gabi? Ako na ang titingin, sabi ni Ricardo. Pumaba siya. Pagkaraan ng ilang minuto, narinig ni Lilia ang pagbukas ng pinto at mga boses na uusap ng formal. Pagkatapos ay ang pagsara muli ng pinto. Narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Ricardo paakyat. Nang pumasok siya muli sa nursery, iba na ang kanyang itsura. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na mas madilim, pagkabigla at galit. May hawak siyang isang malaking brown envelope. Ricardo, anong problema? Tanong ni Lilia, kinakabahan. Hindi nagsalita si Ricardo. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang dokumento mula sa sobre at iniabot kay Lilia. Kinuha ito ni Lilia. Isa itong legal na dokumento. Sa tuktok, nakasulat ang mga salitang nakapagpatigil ng kanyang paghinga, Petition for Denial Paternity Testing. Ang petitioner, Martin Reyes, si unang Reyes Land Corporation. Ang subject, Enzo Alcantara. Sino po siya? Tanong ni Lilia. Kahit na ang pangalan ay pamilyar. Ito ang pangalan ng pinakamalaking tatunggali ng Alcantara Holdings sa negosyo. Tumingin sa kanya si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay madilim at puno ng sakit. Siya ang dahilan kung bakit laging wala si Patricia. Tuwing Miyerkules ang hapon. Naintindihan ni Lilia. Ang chismis sa kusina, ang mga bulungan ng mga driver. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan. Hinablot ni Ricardo ang kanyang telepono. Isang numero lamang tinawagan niya. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang boses ni Ricardo ay naging yelo. Patricia. Isang saglit na katahimikan. Umuwi ka. Ngayon din, utos niya
Bawat salita ay may bigat ng isang martilyo. Mag-uusap tayo. Kinabukasan, ang pagbabalik ni Patricia sa mansyon ay hindi isang pagsuko, kundi isang paghahanda para sa digma. Tumating na siya bago magtanghalian, suot ang isang puting power suit na tila nagsasabing siya pa rin ang may kontrol. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng malalaking salamin at walang bahid ng emosyon. Naabutan niya si Ricardo sa library, nakatayo sa harap ng malaking bintanang tanaw ang hardin. Ang legal na dokumento mula kay Martin Reyes ay nakapatong sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa, nagawa sa mga ganit. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat, siksik sa mga salitang hindi pa nasasabi, at mga taon ng pagwawalang bahala. Pumalik ako, sabi ni Patricia, tinatanggal ang kanyang salamin. Ano itong kabaliwan na sinasabi mo sa telepono? Hindi lumingon si Ricardo. Huwag mo akong gawing tanga, Patricia. Alam mo kung ano ito. Dahan siyang lumingon, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ngunit ang ugat sa kanyang leeg ay tumitibok sa pinitigilang galit. Nakatanggap ako ng sulat mula sa abogado ni Martin Reyes. Umihiling siya ng paternity test para kay Enzo. Nagkunwari si Patricia na nagulat. Isang perpektong arte ng isang inosenteng asawa. Ano? Paano nangyari yan? Bakit niya gagawin yon? Siguradong paraan lang niya to para sirain ka, para guluhin ang negosyo. Talaga ba? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ricardo. Lumakad siya palapit sa mesa at kinuha ang dokumento. Dahil ang nakasulat dito ay may sapat daw siyang ebidensya para maniwala na siya ang ama. At ano sa tingin mo ang ebidensyang yon, Patricia? Nagsimulang manginig ang labi ni Patricia. Ang kanyang detensa ay nagsisimulang gumuho. Hindi ko alam. Wala akong alam diyan. Wala kang alam. Sa wakas, sumabog ang galit ni Ricardo. Ang kanyang boses ay umaling lamaw sa buong library na nagpatigil sa mga katulong sa labas. Tuwing Miyerkules, Patricia, sa loob ng isang taon, saan ka nagpupunta? Akala ko na sa yoga class ka. Akala ko kasama mo ang mga kaibigan mo. Pero nasaan ka talaga? Nasa kama ka ng kaaway ko. Hindi totoo yan. Sigaw pabalik ni Patricia. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Huwag kang magsinungaling sa akin. Inagis ni Ricardo ang dokumento sa mesa. Tinawagan ko ang yoga studio. Matagal ka na raw, umito. Tinawagan ko si Bianca. Sabi niya, matagal na kayong hindi nagkikita tuwing Miyerkules. Kaya sabihin mo sa akin ang totoo, Patricia, bago pa kita kalagkarin palabas ng bahay na ito. Doon na bumigay si Patricia. Napaupo siya sa isang silya at humagulgol. Ang kanyang iyak ay hindi iyak ng pagsisisi, kundi iyak ng pagkatalo. Oo, totoo, amin niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Totoo ang lahat. Nanigas si Ricardo. Kahit inaasahan na niya, ang marinig ang amin ay parang isang suntok sa sikmura. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Aki? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. Akit, Patricia. Tumingala si Patricia. Ang kanyang mukha ay basa ng luha. Ang perpektong may kiyop ay nasira na. Dahil pagod na ako, Ricardo. Pagod na akong maging palamuti lang sa tabi mo. Pagod na akong maging si Mrs. Alcantara na kailangan laging perpekto. Kailan mo ba ako huling tinanong kung masaya ako? Kung ano ang gusto ko? Ang mahalaga lang sa'yo ay ang imahe, ang negosyo, ang mana.
kaya humanap ka ng aliw sa iba. Si Martin nakita niya ako. Patpuri niya. Pinakinggan niya ako. Pinaramdam niya sa akin na mahalaga ako, na hindi lang ako isang tropeo. Kaya binigay mo sa kanya ang katawan mo, ang tiwala ko, at posibleng ang anak ko. Sa tanong na yun, biglang tumigil sa iyak si Patricia. Hindi siya ang ama ni Enzo. Aksidente lang ang nangyari sa amin. Ikaw mang ama. Ikaw. Ngunit ang kanyang pagtanggi ay walang katiyakan. May takot sa kanyang mga mata. Initigan siya ni Ricardo, sinusubukang basahin ang katotohanan. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napunta sa isang bagay sa ibabaw ng aparador. Isang mamahaling mingbasi, ang paboritong palamuti ni Patricia, isang regalo mula sa kanyang ama. Sa isang iglap, kinuha ito ni Ricardo. Ricardo, wag, sigaw ni Patricia. Ngunit huli na. Buong lakas niyang inihagis ang base sa pader. Ang tunog ng nabasag na porselana ay sumabog sa buong silid, kasabay ng pagsabog ng kanilang pagsasama. Ang maliliit at matatalim na piraso ay kumalat sa sahig na parang mga luhang hindi na mabubuo. Sa lahat ng tao, sa kanya pa. Sigaw ni Ricardo, ang kanyang boses ay basag sa sakit at galit. Sa kaaway ko pa. Sa taong gustong ibagsak ako. Ginawa mo akong isang malaking katatawanan, Patricia. Hindi lang sa buong Maynila, kundi sa sarili kong pamamahay. Nasasaktan din ako. Ricardo, huwag mong ikumpara ang sakit mo sa kahihiyang binigay mo sa akin. Sa anak ko, tumingin siya sa mga basag na tiraso sa sahig. Ganito tayo ngayon, Patricia. Pasad, at hindi na kailanman mabubuo. Tumayo siya at lumakad pabalik sa mesa. Sinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Hello, ito si Ricardo Alcantara. Oh, tumatawag ako tungkol sa petition ni Mr. Reyes. Sabihin niyo sa kanya, pumapayag ako. Pumapayag ako sa dinitest. Nanlaki ang mga mata ni Patricia. Ricardo, anong ginagawa mo? Hindi siya pinansin ni Ricardo. Gusto kong gawin ito sa lalong madaling panahon, patuloy niya sa telepono. Pagkatapos, bago ibaba ang tawag, lumimon siya kay Patricia. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang awa para malaman natin kung kaninong dugo ang dumadaloy sa anak na ipinagmamalaki mo. Ang araw ng dinetest ay dumating na parang isang nakatakdang pagbitay. Ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Nagkita silang tatlo, Ricardo, Patricia, at Martin, sa isang pribadong high-end na clinical laboratory sa Bonifacio Global City. Ang bawat isa ay may kasamang abogado, mga sundalong nakahanda para sa isang laban na walang baril kundi mga legal na dokumento at masasakit na salita. Si Ricardo ay dumating na nakasuot ng madilim na suit. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang bato, ngunit ang pagkakakuyo ng kanyang mga panga ay nagpapakita ng nagnangalit na apoy sa loob. Si Patricia ay nakasuot ng malalaking itim na salamin, na para bang naisitago ang sarili mula sa mundo na siya rin ang gumawa. Si Martin naman ay dumating na may ngiti sa labi, isang ngiti ng tagumpay na nakapagpainit ng dugo ni Ricardo. Ang bawat kilos niya ay may halong kayabangan na parang sigurado na sa resulta. Ang kanilang mga pagbati ay malamig at formal, mga salitang walang kahulugan na binibitawan lang para sundin ang social protocol. Umupo sila sa magkabilang dulo ng mamahaling waiting area. Ang espasyo sa pagitan nila ay isang malawak na larangan ng digmaal. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Lilia, dala si Enzo. Ang sanggol na mahimbing na natutulog sa kanyang baby carrier
ay ang inusading sentro ng buong kaguluhan. Suot ni Lily ang kanyang simpleng damit, ngunit mayroon siyang dignidad na hindi kayang bihin ng pera. Pagpasok niya, lahat ng mata ay napunda sa kanya. Siya ang load card, ang hindi inaasahang tauhan sa dulaan ng mayayaman. Tiningnan siya ni Patricia na may halong pandidiri. Ngunit si Martin, sa kabilang banda, ay tumayo at nilapitan siya ng may kakaibang kuryosidad. So, ikaw pala ang sikat na yaya, sabi ni Martin. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may pahiwatig ng pangungutya. Tiningnan niya si Enzo. Telox hafi. Ividoan pagod jog. Inilahad niya ang kanyang kamay upang hawakan ang pisngi ng sanggol. Sa isang iglap, umatras si Lilia, mahigpit na niyakap ang baby carrier. Ang kanyang mga mata, na karaniwang maamo, ay biglang naging mabanis. Huwag niyo po siyang hahawakan, mariin niyang sabi. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit puno ng awtoridad. Nawala ang ngiti sa mukha ni Martin. Baka nakakalimutan mo, miss. Maaaring ako ang ama ng batang yan. Kaya iminumungkahi kong ayusin mo ang iyong pakikitong mo sa akin. Bago pa man makasagot si Lilia, isang anino ang humarang sa pagitan nila. Si Ricardo. Ang batang yan, sabi ni Ricardo, ang boses niya ay mababa at mapanganib, ay nasa ilalim ng aking pangangalaga, hanggat walang legal na dokumentong nagsasabi ng iba. Kaya manatili kang malayo sa kanya at sa mga taong aalaga sa kanya. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Ang kanilang puot sa isa't isa ay halos nahahawakan. Ang kanilang mga abogado ay kinailangang mamagitan para pigilan ang anumang pisikal na komprontasyon. Ginoo, tayo ay nasa isang profesional na lugar, sabi ng abogado ni Martin. Sa eksaktong sandaling iyon, lumabas ang isang med-tech ship. Maaari na po nating simulan. Sino po ang mauuna? Isa silang pumasok sa silid para kunan ng dugo. Si Ricardo ang una. Ang kanyang mukha ay walang emosyon habang tinutusok ng karayom ang kanyang braso. Si Patricia ang sumunod. Hindi tumitingin sa mata ng sinuman. Si Martin ang huli. Mayabang pa ring nakangiti. Kailangan din po namin ng sample mula sa sanggol, sabi ng Ned Patch. Sigurado ba kayo? Aalalang tanong ni Ricardo. Agong silang pa lang siya. Standard procedure po, sir. Mabilis lang po ito at gagamit kami ng napakaliit na karayom. Tinawag ni Ricardo si Lilia. Sa loob ng instruction room, naging napakabait ng med-tech. Inilihis niya ang atensyon ni Enzo gamit ang isang makulay na laruan habang mabilis niyang kinukuha ang maliit na sample ng dugo mula sa sakong nito. Umiyak ng kaunti ang sanggol, ngunit agad na tumahan ng kargahin at kantahan siya ni Lilia. Habang naghihintay sila sa labas, ang doktor na namamahala sa laboratorio, si Dr. Julian Martinez, ay personal na sinuri ang mga sample. Si Dr. Martinez ay isang taong may reputasyon, ngunit mayroon din siyang mga sikretong pinansyal na problema. Ilang araw bago ang test, kinausap siya ni Martin Reyes. Alok si Marlene ng malaking halaga, sapat na para bayaran ang lahat ng utang ni Dr. Martinez, kapalit ng isang pabor, kung sakaling may lumabas na anumang kakaiba o hindi inaasahan sa resulta. Kailangan niya itong itago muna at direktang i-report kay Martin. Walang dapat makaalam, lalo na si Ricardo Alcantara. Kumayag si Dr. Martinez. Sa kanya, ito ay isang simpleng transaksyon lamang. Pinatakbo niya ang mga sample sa makina. Pagkalipas ng isang oras, lumabas
ang paunang resulta sa kanyang computer screen. Kinumpirma nito ang inaasahan. Si Martin Reyes ang ama ni Enzo, hindi si Ricardo Alcantara. Ngunit habang tinitingnan niya ang iba pang datos, may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Isang bihirang blood marker, isang genetic anomaly sa dugo ni Enzo na minamana sa panig ng ina. Hindi ito tugma sa dugo ni Patricia Alcantara. Napakunot, no si Dr. Martinez. Imposible. Maaring may error sa makina. Ipinatakbo niya ulit ang sampu ni Enzo at ni Patricia. Pareho pa rin ang resulta. Mayroong isang bagay sa dugo ng bata na hindi nagmula kay Patricia. Saan ito nagmula? Igla niyang naalala ang yaya, si Lilia. Napansin niya kanina ang kakaibang koneksyon ng babae sa bata. Naitabi niya ang maliit na natirang blood, sample ni Enzo. Sa isang biglaang kapritsyo ng kuryosidad at profesional na tungkulin, kinuha niya ang medical records ni Lilia mula sa SARS ng agency na kumuha dito na nagkataong kliyente rin ng kanyang laboratorio. Kasama sa records ang kanyang blood kay at iba pang impormasyon. Pinagkumpara niya ang data at ang kanyang nakita ay nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. Ang parehong bihirang blood marker, ang parehong genetic anomaly. Naroon sa dugo ni Enzo at naroon din sa medical records ni Lilia. Ang tsansa na magkaroon ng ganitong pagtutugma sa dalawang taong hindi magkamag-anak ay isa sa 10 milyon. Para kay Dr. Martinez, hindi na ito isang simpleng kaso ng paternity. Isa itong misteryo at isang napakalaking sikreto. Naalala niya ang usapan nila ni Martin Reyes. Itago mo ang anumang kakaiba. Ito ay higit pa sa kakaiba. Ito ay isang bomba na maaring sumabog at baguhin ng lahat. Itinago niya ang resulta ng paghahambing sa pagitan ni Lilia at Enzo. Inihanda niya ang opisyal na ulat na nagsasabi lang na si Martin Reyes ng ama. Iyon ang usapan. Iyon ang bayad. Ngunit ang impormasyong hawak niya ngayon, ang koneksyon sa pagitan ng yaya at ng heredero, ay mas mahalaga kaysa sa anumang halagang inalok ni Martin. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan niya si Martin Reyes. Sir Reyes, lumabas na ang resulta, sabi niya. Congratulations, ikaw nga ang ama. Narinig niya ang pagtawa ng tagumpay sa kabilang linya. Pero, dagdag ni Dr. Martinez, may isa pa akong nalaman. Isang bagay na sa tingin ko ay gugustuhin mong malaman ng personal. At sa tingin ko, kailangan nating pag-usapan muli ang halaga ng aking serbisyo. Ang courtroom ng family court na Makati ay puno. Mga reporter na may dalang kamera, mga usisero mula sa alta sosyedad, at mga abogadong sa kanilang mga mamahaling suit ay siksikan sa bawat espasyo. Ang kaso ng Alcantara, Reyes, na nagsimula bilang isang online na chismis ay naging pambansang palabas. Pumasok si Ricardo, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nagpapakita ng ilang gabing walang tulog. Sa tabi niya, ang kanyang legal team. Ilang sandali pa, dumating si Martin kasama si Patricia. Si Martin ay nakangiti, kumakaway pa sa ilang kakilalang nasa loob. Si Patricia naman ay nakasuot ng isang eleganteng cream colored na damit. Ang kanyang buhok at misyo ay perpekto. Mukha siyang modelo na rarangpa, hindi isang ina na nakikipaglaban para sa kanyang anak. Sa likurang bahagi ng courtroom, tahimik na nakaupo si Lilia. Si Enzo ay mahimbing na natutulog sa kanyang mga braso. Ipinilit ni Ricardo na dalhin niya ang bata. Kailangang makita ng hukom na malusog at inaalagaan si Enzo, at ikaw ang dahilan niyan, sabi niya kanina. Sa tabi ni Lilia, naroon si Bea, mahigpit ang hawak sa kanyang kamay,
Ang mga mata ay puno ng takot para sa kanyang maliit na kapatid. Pumasok si Hukom Carmen Molina, isang babae na nasa edad 50. May seryosong mukha at reputasyon sa pagiging mahigpit ngunit makatarun. Magandang umaga, sabi niya, ang kanyang boses ay pumuno sa buong silid. Ito ay isang espesyal na pagdinig para sa pansamantalang kustodya ng menor de edad na si Enzo Alcantara habang hinihinday ang pinal na resulta ng paternity. Tumingin siya sa abogado ni Martin. Attorney Cortez, maaari na kayo magsimula. Tumayo si Attorney Cortez. Your Honor, ang hangad lang ng aking kliyente, si Mr. Martin Reyes, ay ang kapakanan ng kanyang anak. Malinaw po ang mga katotohanan. Si Mr. Ricardo Alcantara ay dumadaan sa isang matinding emosyonal na krisis. Ang kanyang estado ng pag-iisip ay hindi matatag. Bukod pa rito, ang sanggol ay lubos na umaasa sa isang katulong para sa kanyang pagkain, na lumilita ng isang hindi malusog na sitwasyon. May ebidensya ba kayo sa sinasabi ninyong hindi matatag na estado ni Mr. Alcantara? Tanong ng hukom. Mayroon po, Your Honor, mga testimonya mula sa mga dating empleyado na nakakita sa kanyang sumisigaw, bumiiyak at nagwawala. At tungkol sa katulong, dagdag ni Cortez, ang pagpapasuso ng isang estranghero sa bata ay naglalabas ng seryosong mga tanong tungkol sa profesionalismo at tamang mga hangganan. Tumingin ang hukom kay Patricia. Yes, Alcantara, kinukumpirma niyo ba na nais ninyong sumama kay Mr. Reyes at dalhin ang inyong anak? Tumayo si Patricia. Ang boses niya ay parang ensayado. Opo, Your Honor. Nagkamali po ako sa aking pagsasama. Ulit ang aking prioridad ay palagi niyang kapakanan ni Enzo. Si Martin ang kanyang tunay na ama. At magkasama, maibibigay namin sa kanya ang isang buong pamilya. At ang inyong isa pang anak, si Dea. Tanong ng hukom, paano makakaapekto ito sa relasyon niya sa kanyang kapatid? Natigilan si Patricia. Halatang hindi niya napaghandaan ang tanong. Well, hindi ko naman po tunay na anak si Bea. Mananatili po siya kay Ricardo. Sa palagay ko. Isang bulungan ang kumalat sa courtroom. Kahit si Hukom Molina ay napakunot, noo, sa lamig ng kanyang sagot. Sa kanilang kinauupuan, mas lalong humigpit ang hawak ni Bea sa kamay ni Lilia. Nang si Ricardo, na ang tinanong ang kanyang abogado ang sumagot ng may dignidad. Your Honor, si Mr. Alcantara ang naging ama ni Enzo mula sa sandaling ito'y isinilang. Naroon siya sa bawat gabi ng pag-aalala, sa bawat kritikal na sandali. Ang pagiging ama ay wala sa dugo, kundi sa pagmamahal at sakripisyo. At ang tungkol sa katulong. Tanong ng hukom. Si Miss Lilia, sabi ng abogado, sabay senyas kay Lilia ay isang babaeng namatayan ng sariling anak. Nang si Enzo ay naid, aagaw, buhay, inalok niya ang kanyang gatas ng walang hinihintay na kapalit. Siya ay malusog, at dahil sa kanya, ang bata ay masigla. Hindi ba't iyon ang tunay na pagmamahal ng isang ina? Tumingin ang hukom sa direksyon ni Lilia. Miss Lilia, maaari ka bang lumapit kasama ang bata? Nanginginig ang mga binti ni Lilia habang naglalakad siya papunta sa harap. Nagising si Enzo. Tumitingin sa paligid ng may pagtataka. Miss Lilia, totoo bang pinapasuso mo ang batang ito? Tanong ng hukom. Opo, Your Honor, mahinang sagot ni Lilia. Bakit mo ito ginagawa? Ano ang nakukuha mo rito? Tumingin si Lilia kay Enzo, pagkatapos ay sa hukom.
Wala po akong nakukuhang material na bagay, Your Honor. Kinagawa ko po ito dahil noong namatay ang anak ko, parang may namatay na rin na pati sa akin. Nang mabigyan ako ng pagkakataong iligtas si Enzo, naramdaman ko na hindi nasayang ang buhay ng anak ko. Naramdaman ko na mayroon siyang layunin. Ang kanyang mga salita na sinabi ng may simpleng katapatan ay nagpatahimik sa buong silid. Meron ka bang emosyonal na pagkakabit sa bata? Tanong ulit ng hukong. Opo, Your Honor. Sobra po. At kay Miss Alcantara? Ang tanong ay parang bomba. Namula ang mukha ni Lelia. Nirerespeto ko po si Ricardo. Mabuti po siyang tao at mapagmahal na ama. Hindi yun ang sagot sa tanong ko, Miss Lilia. Bago pa man makasagot si Lilia, bumukas ng malakas ang pinto ng courtroom. Isang lalaking nasa edad, 40, nakasuot ng doctor's coat, ang pumasok na nagmamadali. Ang kanyang mukha ay pawisan at balisa. Paumanhin, Your Honor, ako po si Dr. Julian Martinez. Mayroon akong napakahalagang impormasyon tungkol sa kasong ito na dapat ninyong marinig. Napakunot, noon si Hukong Molina. Dr. Martinez, ito ay labag sa tuntunin. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot? Wala po, Your Honor. Pero ang sasabihin ko ay babago sa lahat, sabi ni Dr. Martinez. Lumapit siya sa harap. May ebidensya ako ng isang koneksyon sa dugo sa pagitan ng sanggol na si Enzo at ni Miss Lilia. Sumabog ang kaguluhan sa silid. Ang mga reporter ay nagsisigawan ng mga tanong. Tumayo si Ricardo. Namutla si Martin. Nanigas si Patricia. Katahimikan. Sigaw ng hukom. Malakas na ipinukpok ang kanyang gagal. Dr. Martinez, lumapit ka at siguraduhin mong ito'y totoo, kundi ipapakulong kita sa paglapastangan sa korte. Lumapit si Dr. Martinez. May dalang isang sobre. Your Honor, nagsagawa po ako ng pagsusuri sa dugo ni Enzo. Natuklasan ko na mayroon siyang isang napakabihirang kondisyon sa dugo, isang genetic anomaly. Ang tsansa na magkaroon nito ay mas mababa sa 1.0% ng populasyon. At ano ang kinalaman niyan kay Miss Lilia? Sinuri ko po ang medical records ni Miss Lilia mula sa ospital kung saan siya nanganak, 2 buwan na ang nakalipas. Mayroon din siyang parehong anomaly. Your Honor, ang statistical probability na 2 taong hindi magkamag-anak ang magkakaroon ng ganitong kondisyon at magkakatagpo sa eksaktong sitwasyong ito ay halos imposible. Naramdaman ni Lilia na umiikot ang kanyang mundo. Ano po nang ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, mayroon kayong direktang koneksyon sa pamilya. Iminumungkahi ng ebidensya na kayo ay mag-ina. Imposible! Sigaw ni Martin. Ako ang ama. Kumpirmado mo na. Maaaring ikaw nga ang biologikal na ama ng sanggol na ipinanganak ni Alcantara, sabi ni Dr. Martinez. Ngunit ang ebidensya ng dugo ay nagtuturo na si Miss Lilia ang ina ng sanggol na hawak niya ngayon. Tumayo si Patricia, nanginginig. Kalokohan yan. Ako ang ina, ako ang nanganak kay Enzo. May mga record, mga testigo. Maliban na lang kung huminto si Dr. Martinez para sa isang madramang epekto. Maliban na lang kung nagkapalit ang mga sanggol sa ospital. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Walang humihina. Walang gumagalaw. Ang buong courtroom ay nakatitig kay Lilia, na ngayon ay naninginig na rin, yakap ang bata, na biglang maaaring maging kanya. Ang mga salita ni Dr. Martinez, nagkapalit ang mga sanggol sa ospital,
ay sumabog sa loob ng cartroom na parang isang bombang nuclear. Ang katahimikan ay panandalian lamang. Sumunod dito ang kaguluhan. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Ang mga reporter ay nagsisiksikan pasulong, sumisigaw ng mga tanong. Katahimikan, order in the cart. Sigaw ni Hugo Molina. Paulit, ulit na ipinupoktok ang kanyang geral. Ngunit ang kanyang boses ay halos malunod sa ingay. Sa gitna ng lahat, si Lilia ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang kanyang mundo ay gumuho at muling nabubuo sa parehong pagkakataon. Tumingin siya sa sanggol sa kanyang mga bisig. Si Enzo, ang kanyang Enzo. Posible ba? Ang lahat ng hindi maipaliwanag na koneksyon ang pagtanggi ng bata sa lahat, maliban sa kanya, ang pakiramdam ng pagiging pamilyar, ang pag-ibig na agad niyang naramdaman. Biglang nagkaroon ng katuturan. Kasinungalingan, sigaw ni Martin, nanginginig sa galit. Tumingin siya kay Dr. Martinez. Magkano ang ibinayad sa'yo ni Alcantara para sabihin yan? Sabihin mo, walang nagbayad sa akin para sabihin ang totoo, kalmadong sagot ni Dr. Martinez. Pagamat, ikaw, Mr. Reyes, ay nagbayad sa akin ng malaki para itago ito. Tumingin siya sa Hugo. Your Honor, inaamin ko po na tinanggap ko ang suhol mula kay Mr. Reyes para ilihim ang resulta ng paternity. Narito po ang kopya ng bank transfer bilang ebidensya. Kung kanina ay kaguluhan, ngayon ay ganap na pandemonium. Ang akusasyon ng panunuhol ay nagdagdag ng isa pang layer sa iskandalo. Suspendido ang pagdinig na ito. Malakas na anunsyo ni Hugo Molina. Ang kanyang boses ay puno na ng awtoridad. Dr. Martinez, mananatili ka sa kustodya habang kinukumpirma namin ang iyong mga pahayag. Peter Reyes, huwag kang aalis ng bansa at kumuha kayo ng cart order para hukayin ang labi ng sanggol na namatay. Kailangan natin ng tiyak na evidence. Sa gitna ng ingay, bumagsak si Lilia sa pinakamalapit na upuan. Ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan. Mahigpit niyang niyakap si Enzo. Ang kanyang mukha ay ibinaon sa malambot na kumot ng sanggol. Ang bata, na hindi alintana ang drama, ay tumingin sa kanya gamit ang madidili na mga mata na puno ng tiwala at pagmamahal. Anak ko, hagulgol ni Lila. Paulit, ulit na parang isang panalangin. Hindi namatay si Elena, anak ko. Buhay ang anak ko. Tumuhod si Ricardo sa harap niya. Ang kanyang sariling pagkalito at sakit ay pansamantalang isinantag. Inawakan niya ang nanginginig na kamay ni Lilia. Kung totoo ito, Lilia, sabi niya, ang kanyang boses ay basat. Kung si Enzo, nga ang anak mo kaya pala niya ako tinanggap, dugtong ni Lilia, sa gitna ng kanyang mga hitbi. Kaya pala ayaw niya sa lahat. Hindi lang yun dahil sa gatas, yun ay dahil sa koneksyon. Ang isang ina at isang anak, laging magkakakilala. Mula sa malayo, pinanood ni Patricia ang eksena. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, blanko na parang isang porselanang manika. Ang kanyang perpektong mundo ay hindi lang gumuho. Ito ay naging isang bangungot. Si Martin ay galit na umalis ng courtroom, kasunod ang kanyang abogado. Sa sandaling iyon, habang si Lilia ay umiiyak sa pagkakadiskubre sa anak na akala niya'y nawala, habang si Ricardo ay nagsisimulang maintindihan na maaaring mawala sa kanya ang anak na kanyang minahal, at habang si Patricia ay natutunaw sa katotohanan ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan, walang nakapansin sa isang matandang babae na tahimik na nakaupo sa pinakalikurang hanay. Siya si Clara Vega, ang nurse na
duty noong gabing iyon ng Agosto 24. Siya ang pagod, baguhan, at nalilitong nurse na nagkapalit ng mga identification bracelet ng 2 sanggol. Dala niya ang bigat ng pagkakamaling iyon sa loob ng 2 buwan. Nakita niya ang balita. Nakilala niya si Lilia. At ngayon, sa wakas, lumabas na ang katotohanan. Tahimik siyang tumayo, lumabas ng courtroom, at sa ilalim ng mainit na araw, huminga siya ng malalim, at umiyak. Umiyak siya dahil may mga katotohanan na, kahit kailanman, ay sumisira ng mga mundo. Ang sumunod na 3 araw ay isang impyerno. Ang utos ng korte para sa ekshumasyon ay inilabas kaagad. Ang proseso ay isinagawa ng pribado, malayo sa mga mata ng media. Hindi kayang pumunta ni Lilia. Ang ideya na makita ang maliit na kabaong na harapin ng posibilidad na ang laman noon ay hindi ang kanyang anak ay sobrang sakit. Si Ricardo ang nanatili sa kanyang tabi sa buong panahong yon. Magkasama silang naupo sa hardin ng mansyon, pinapanood si Enzo na natutulog, walang inikan. Ang kanilang presensya ay sapat na para sa isa't isa. Sa 3 araw, tinawag silang lahat pabalik sa korte. Ang resulta ng Nina ay nasa kamay na ni Hukom Molina. Ang silid ay masiksikan pa kaysa dati. Ang bawat isa ay naghihintay ng huling hatol. Pumasok ang hukom, ang kanyang mukha ay seryoso. Pinuksan niya ang selyadong sobre. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang resulta ng Nina ay tiyak at hindi mapag-aalinlanganan, anunsyo niya. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Lilia, kay Patricia, at kay Martin. Ang sanggol na pumanaw noong Agosto 24, papuri niya, ay anak ni Nandin, Patricia Alcantara at Martin Reyes. Isang pigi na hikbi ang kumawala kay Patricia. Niyakap siya ng kanyang ina na katabi niya. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay totoo. Ang anak na dinala niya sa loob ng 9 na buwan ay namatay at hindi man lang niya nalaman. Ang sanggol na kilala bilang si Enzo Alcantara, pagpapatuloy ng hukom, ang kanyang boses ay mas malumanan ngayon, ay ang biologikal na anak ni Lilia Ramirez at ng isang lalaking nagngangalang Jair Torres. Ganap na katahimikan. Napatingin si Lilia sa hukom, pagkatapos ay kay Ricardo, at pabalik sa bata sa kanyang mga braso. Totoo. Ang lahat ay totoo. Ang kanyang anak ay buhay. Sandali, sabi ni Martin, tumatayo. Sinasabi niyo bang hindi ko anak ang batang yan? Tama, Mr. Reyes, sabi ng hukom. Ikaw ang ama ng sanggol na bumanaw. Hindi ng sanggol na nabuhay. Umagsak si Martin sa kanyang upuan, maputla na parang papel. Ang kanyang buong plano, ang kanyang buong estratehiya ay gumuho sa isang iglap. Hindi lang niya nalamang patay ang kanyang anak, nalaman pa niyang ang lahat ng kanyang ginawa ay para sa anak ng ibang lalaki. Tumingin ang hukom kay Lilia. Miss Ramirez, ayon sa batas, ikaw ang tunay na ina ni Enzo. Sa wakas, ang bigat ng katotohanan na naganap na bumagsak kay Lilia. Hindi na ito isang posibilidad. Hindi na isang panaginip. Ito ay totoo. Niyakap niya si Enzo, at sa pagkakataong ito, ang kanyang pag-iyak ay hindi naiyak ng kalungkutan, kundi iyak ng purong kagalakan at pagmamahal. Ngunit habang siya ay nagagalak, sa isang murang bal sa isang eskinita sa Maynila, isang lalaki
ang nanonood ng balita sa isang lumang telebisyon. Si Jellery Torres. Nakita niya ang mukha ni Lilia. Nakita niya ang bata. Nakita niya ang pangalan ng mga Alcantara. Narinig niya ang salitang heredero at mansyon. Isang mabagal at mapanlinlang na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang babaeng iniwan niya, 2 taon na ang nakalipas, dahil ayaw niya ng responsibilidad, ay nagbigay pala sa kanya ng isang gintong tiket. Anak ko pala, ha? Bulong niya sa sarili. Sabay lagok ng kanyang serbesa. Mukhang oras na para maging isang ama. 1 buwan ang lumipas mula sa hato ng korte. Ang banyo ng media ay unti nang humupa. Ngunit ang mga pagbabago sa mansyon ng mga Alcantara ay permanente. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ito'y isang bagong uri ng katahimikan, payapa, at hindi na mabigat. Si Patricia ay umalis na. Pumirma siya sa mga papeles, ang diborsyo, nang walang anumang pagtutol at bumalik sa kanyang mga magulang. Ang kanyang pag-alis ay mabilis at walang seremonya, na para bang gusto na lang niyang takasan ng mga multo ng kanyang mga pagkakamali. Ang dating master's bedroom na dati puno ng tensyon ay naging santuaryo na ngayon ni Lilia at ni Enzo. Hindi na siya natutulog sa maliit na silid ng mga katulong. Siya na ngayon, ang reyna ng kanyang munting kaharian. Hindi naging madali ang paglipat. Sa simula, pakiramdam ni Lilia ay isa siyang impostor sa sarili niyang buhay. Ang mga dating kasamahan niya sa trabaho ay tinatawag na siyang Ma'am Lilia at bawat hutos na kailangan niyang ibigay ay parang mali sa kanyang dila. Ngunit sa tulong ni Ricardo, unti niyang natutunan ng kanyang bagong papel. Si Ricardo ay naging ibang tao. Ang dating seryoso at malayong ekspresyon ay napalitan ng mga ngiti, lalo na kapag kasama si Enzo. Kinubol niya ang bawat libreng sandali kasama ang bata. Nagpapakain, nagpapatulog, naglalaro. Para sa kanya, ang dugo ay hindi na mahalaga. Si Enzo ay kanyang anak sa puso at iyon ang tanging mahaga. Ang kanilang samahan ni Lilia ay namumukadkad sa gitna ng bagong kaayusan. Sila ay naging isang team. Mga magulang na nagtutulungan para sa kapakanan ng kanilang anak. Ang mga gabi ay ginuguhol nila sa nursery. Nag-uusap ng mahina habang pinapanood si Enzo na matulog. Ang kanilang mga pag-uusap ay tungkol sa mga simpleng bagay. Ang unang ngiti ni Enzo, ang mga bagong tunog na ginagawa niya, ang kanilang mga pangarap para sa kanya. Sa mga sandaling iyon, ang agwat sa pagitan ng isang bilyonaryo at isang dating katulong ay nawawala. Isang Sabado ng hapon, habang sila ay nasa hardin at naglalaro kasama si Enzo sa isang makapal na kumot sa damuhan, isang gwardya ang lumapit. Halatang hindi mapakali. Sir Ricardo, may naghahanap po sa inyo sa Getty. Ayaw pong umalis, sabi ng gwardya. Si Lear Torres, daw po ang pangalan. Tatay, daw po siya ng bata. Ang pangalan ay parang isang dagundong ng kulob sa isang maaliwalas na araw. Nanigas si Lilia. Ang multo ng kanyang nakaraan, ang lalaking iwan sa kanya ng walang sabi-sabi, ay nasa labas. Ang mukha ni Ricardo ay agad na naging seryoso. Manatili ka dito kasama si Enzo, sabi niya kay Lilia, ang kanyang boses ay kalmadong ngunit may diin. Ako ang haharap sa kanya. Sasama ako, mariing sabi ni Lilia. Tumatayo. Hindi na siya ang babaeng mahina at takot. Anak ko siya. Karapatan kong harapin ang ama niya. Nagkatinginan sila at nakita ni Ricardo ang bagong lakas sa mga mata ni Lilia. Tumango siya. Magkasama silang naglakad papunta sa gate at naroon
na siya, si Javier Torres. Mas payat, mas magulo ang buhok, ngunit ang parehong mayabang ng ngiti ay nasa kanyang labi. Nang makita niya si Lilia, lalo pang lumawak ang kanyang ngiti. Lilia, mahal, sabi niya, na para bang kahapon lang sila huling nagkita. Ang ganda mo, bagay sa'yo ang buhay, mayaman. Anong ginagawa mo dito, Javier? Tanong ni Lilia, ang kanyang boses ay matatag, walang bahid ng panginginig. Ano pa ba? Dinalaw ko, ang anak ko, at ang ina ng anak ko. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay lumipat kay Ricardo na may halong inggit at pangungutya. At ikaw siguro ang Bangko Est, ang bagong partner niya. Sabihin mo kung ano ang kailangan mo. Diretsahan, sabi ni Ricardo. Walang oras para sa mga paligoy-ligoy. Diretsahan pala, ha? Sige. Sumandal si Javier sa gate. Nakita ko ang balita. Ang anak natin, Lilia, ay isang heredero at bilang ama, may karapatan ako. Custody, visitation rights, child support. Alam mo na. Iniwan mo kami, sumbat ni Lilia. Ang sakit ng nakaraan ay biglang bumalik. Nasaan ka noong kailangan kita? Noong halos mamatay ako sa pangungulila, sa anak na akala ko'y patay. Nagkamali ako, sabi ni Javier nang walang anumang pagsisisi. Pero handa na akong itama. Yon na yon. Maliban na lang kung mayroon kayong ibang alok. Tumingin siya kay Ricardo. Isang alok na makakatulong sa ating lahat na maiwasan ang isa na namang iskandalo sa korte. Naintindihan ni Ricardo. Ito ay blackmail. Magkano? Tanong niya. 5 milyon. Mabilis na sagot ni Javier. 5 milyong cash. Kapalit ng pirma ko sa isang kasulatan na nagsasabing tinatalikuran ko na ang lahat ng karapatan ko kay Enzo. Mura na yon. Para sa'yo. Baya lang yan. Wala kang karapatan sa anak ko. Sigaw ni Lilia. Ang kanyang galit ay sa wakas sumabog. Hayop ka! Gagamitin mo ang sarili mong anak para sa pera. Hindi mo ako masisisi, Lilia. Practical lang ako, sabi ni Javier. Ito na ang pagkakataon ko para umasenso. At kayo, ang magbabayad para roon. Umalis ka na, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Iisitan namin. Tatawagan ka ng abogado ko. Tumawa si Javier. Ihintayin ko. Pero huwag ninyo akong paghintayin ng matagal. Baka magbago ang isip ko at mas gugustuhin ko na lang mang atensyon ng media. At sa huling mayabang na tingin, tumalikod siya at pumalis. Iniwan silang dalawa sa nakabibinging katahimikan. Umagsak si Lilia sa mga braso ni Ricardo. Nanginginig. Hindi niya pwedeng kunin si Enzo. Ikbi niya. Hindi ngayon. Hindi na ulit. Hindi mangyayari yon. Bulong ni Ricardo. Mahigpit siyang yakap. Hindi ko hahayaan. Tumingin siya sa direksyon kung saan umalis si Javier. Ang kanyang mga mata ay madilim. Magbabayad ako, sabi niya. Hindi lang kay Lilia kundi sa kanyang sarili. Ibibigay ko ang gusto niya, pero sa oras na bumalik siya, sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang araw na isinilang siya. Ang banta sa kanyang boses ay totoo at nakakapangilabot. Handa siyang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang bagong pamilya. Ang araw ng transaksyon ay isinagawa sa loob ng malamig at walang kaluluwang conference room ng law office ni Ricardo. Si Javier ay dumating na may ngiti sa labi na parabang nanalo sa lato. Sa kabilang panig ng mesa
Naroon si Ricardo at si Lilia, magkahawak ang kamay sa ilalim ng mesa, isang tahimik na pagpapakita ng suporta. Ang abogado ni Ricardo ang namagitan, inilatag ang mga dokumento na parang mga baraha sa isang laro ng poker na may napakalaing taya. Nakalagay dito na voluntaryo mong tinatalikuran ang lahat ng iyong karapatan bilang ama. Ngayon at sa hinaharap, kapalit ng napagkasundo ang halaga, paliwanag ng abogado. Kasama na rin dito ang isang non-disclosure agreement. Anumang paglabag at ang buong halaga kasama ang danyos ay babawiin. Tumawa si Javier habang binabasa ang mga patales. Huwag kayong mag-alala. Kapag nakuha ko na ang pera, hindi nyo na makikita kahit tanino ko. Pumirma siya sa bawat pahina ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, isang bank manager na naroon din ang asikaso ng wire transfer. Sa loob ng ilang minuto, lumitaw sa screen ng cellphone ni Javier ang milyon. Isang karangalan ng makipagnegosyo sa inyo, sabi niya, tumatayo. Tumingin siya kay Lilia, sa huling pagkakataon, may bahid ng kung anong emosyon sa kanyang mga mata. Pagsisisi o baka inggit. Sana maging masaya ka, Lilia. Masyado kang mabuti para sa akin noon at hanggang ngayon. At sa mga salitang iyon, tumalikod siya at lumabas sa kanilang buhay magpakailanman. Nang magsara ang pinto, isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Lilia, na para bang isang mabigat na kadena ang natanggal sa kanyang puso. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Niyakap siya ni Ricardo, doon mismo sa conference room. It's over, bulong niya. Malaya na tayo. Ang gabing iyon, may kakaibang kapayapaan sa mansyon. Pagkatapos mapatulog si Enzo, inaya ni Ricardo si Lilia sa hardin, sa parehong lugar, kung saan una silang nagkausap ng totoo noong gabing aalala sila para sa buhay ng sanggol. Ang hangin ay malamig, at ang mga bituin ay naniningning sa madilim na kalangitan. Naaalala mo ba rito? Tanong ni Ricardo. Dito nagsimula ang lahat. Tumango si Lilia, inaalala ang takot at desperasyon ng gabing iyon. Akala ko noon, katapusan na ng mundo. Ako rin, amin ni Ricardo. Ang buhay ko noon ay parang perpeto sa labas. Mayaman, matagumpay, may magandang pamilya. Pero sa loob, walang laman. Isa lang akong CEO na ginagampanan ang kanyang papel. Isang asawang hindi nagmamahal. Isang amang hindi alam kung paano umonekta. Umarap siya kay Lilia. Hinawakan ang kanyang mga kamay. At dumating ka. Isang babaeng nawala ng lahat, pero mayroon pa ring sapat na pagmamahal sa puso para iligtas ang isang batang hindi mo kilala. Akala ko si Enzo ang nililigtas mo, pero ang totoo, Lilia, ako ang niligtas mo. Bago pa man makasagot si Lilia, isang maliit na boses ang tumawag mula sa pinto ng hardin. Daddy. Lilia. Si Dea, nakasuot ng kanyang pahama. Princess, bakit gising ka pa? Anong ni Ricardo? Lumapit ng bata. Hindi siya sumagot. Sa halip, yumakap siya sa bewang ni Ricardo at pagkatapos ay sa bewang ni Lilia. Pinagsasama silang tatlo sa isang mahigpit na yakap. Tuninyala siya kay Lilia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Pwede na po ba kitang tawaging Mama Leia? Inosenteng tanong niya. Kasi po, parang mamay na po talaga kita. Naluha si Lilia. Lumuhod siya para magkapantay sila ng mata. O naman, Bia. Gustong
Gusto ko yan. Niyakap niya ang bata, at habang nakayakap siya, nakita niya si Ricardo na nakatingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, hindi na lang sila 2 taong aalaga kay Enzo. Sila ay isang pamilya. Nang makatulog na ulit si Bea, inarap muli ni Ricardo si Leah. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, ngunit may ngiti sa kanyang mga mata. Alam kong mabilis, sabi niya. Alam kong ang pinagdaanan natin ay parang isang bagyo. Pero sa gitna ng lahat ng kaguluhan ni Lilia, may isang bagay na naging malinaw sa akin. Ayoko nang aksaya pa ng panahon. At doon, sa ilalim ng mga bituin sa hardin, kung saan nagsimula ang kanilang kwento, lumuhod si Ricardo Alcantara. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Pinuksan niya ito, at sa loob, isang simpleng singsing na may diamante ang kumislap sa liwanag ng buwan. Lilia Ramirez, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko maipapangako ang isang perpektong buhay dahil alam nating pareho na walang ganoon. Pero maipapangako ko sa iyo ang puso ko, ang katapatan ko, at ang bawat araw ng buhay ko. Gusto kong maging asawa mo. Gusto kong maging ama kay Enzo. Hindi lang sa papel, kundi sa pangalan. Gusto kong buuin ang pamilyang ito kasama ka. Pakakasalan mo ba ako? Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Lilia. Mga luha ng saya, ng pasasalamat, ang hindi makapaniwalang katuparan. Oo, bulong niya. O, Ricardo. O. Isinuot niya ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. At, sa gitna ng hardin, sa gitna ng gabi, naghalikan sila. Isang halik na nagtatatak ng lahat ng sakit ng nakaraan at nagbubukas sa lahat ng pangako ng hinaharap. Makalipas ang 1 taon, ang hardin ay napuno ng mga puting bulaklak at masayang tawanan. Ang kasal ay simple at pribado, para lamang sa mga malalapit na kaibigan at pamilya. Naroon ang ina ni Lilia, umiiyak sa tuwa. Naroon si Bea, ang pinakamagandang flower grow, sa kanyang lavender na bestido. At naroon sila sa gitna ng lahat, si Ricardo sa kanyang eleganteng barong, at si Lilia sa isang simpleng puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda. Hawak nila, sa pagitan nila si Enzo, na ngayon ay isang masiglang toddler na nagsisimula ng magakad, suot ang isang munding barong. Sino ang aakala? Ulong ni Ricardo sa kanyang asawa, habang sila'y sumasayaw. Mula sa isang gabing puno ng desperasyon, hanggang sa araw na ito. Ang Diyos ay may mga paraan na hindi natin maintindihan, sagot ni Lilia. Isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Ricardo. Tumingin sila sa kanilang pamilya, si Bea na nakikipaglaro kay Enzo, ang kanilang mga kaibigan na nagtatawanan. Hindi ito isang perpektong pamilya na nabuo sa tradisyonal na paraan. Ito ay isang pamilyang binuo mula sa mga basag na piraso, pinagdugtong ng sakripisyo, unawa, at ng isang ibig na mas malakas kaysa sa dugo. Ang kwento nila ay hindi tungkol sa isang mayamang sanggol na ayaw kumain. Ito ay tungkol sa isang ina na nawalan at isang amang nawawala. Ito ay tungkol sa kung paano ang isang simpleng gawa ng kabutihan, ang pagbibigay ng gatas ng ina, ay hindi lang nagligtas sa isang buhay, kundi naghilom at bumuo ng marami pang iba. Habang papalubog ang araw, niyakap ni Ricardo ang kanyang bagong pamilya, si Lilia sa kanyang isang braso, si Bea sa kabila, at si Enzo na ligtas sa pagitan nilang lahat.
Sa wakas, pagkatapos ng mahabang bagyo, sila ay nasa bahay na kumpleto, buo, at tunay na masaya.